Alam ko, pamilyar kayong lahat dito sa taong ito. Marami sa inyo, maaari makikilala ang kanyang muka or maaari yung kanyang boses, di ba? Lalo na para sa mga mahilig sa Miss Universe. Itong, Hello the Universe! Hello the Universe! Woo! Naaalala ko na napakaraming naiinis at nabubwisit dito, hindi lang sa mga Filipino fans ng Miss Universe, kung hindi sa buong mundo. So marami ngayon yung nagulat nang magbalitaan nila na ang dating Miss Universe CEO ay nasentensyahan ng 2 taong pagkakakulong. And worse, habang sinusulat po namin ito, nagtatago po ang taong ito. Ang layo, no? Doon sa kwento na nakilala natin siya. Well, hindi naman kaila sa atin na hanggang ngayon, mula last quarter po nung 2025, kung hindi ako nagkakamali, naging kontrobersyal talaga ang Miss Universe pageantry at ang mga namamahala dito. Kaya sa araw na to, 3 tanong ang susubukan po nating sagutin ha. I-explain ko sa inyo. Unang-una sa lahat, sino ba itong si Ann Jakrajutati? Pangalawa, bakit isa siya sa mga pinaka-kontrobersyal na namuno sa Miss Universe? At pangatlo, paanong mula sa pagiging Miss Universe CEO, napakataas, bigla siyang naging international fugitive, di ba? Iisa-isahin natin yan. Ito ang Miss Universe CEO to international fugitive. The Ann Jakrajutati True Crime Story. Sabi nila, ang Miss Universe ang most prestigious pageant sa buong mundo. Kaya taon-taon po talaga, pag sinabi mong coronation, actually kahit di lang coronation night, sa ating mga Pilipino, no, kahit bading ka, tomboy ka, lalaki, babae, lahat po nag-aabang talaga ng Miss Universe taon-taon. Walang duda, nag-aabang ang lahat kasi hindi lang ito tungkol sa sa pagiging maganda or talentado. Nandun din kasi yung national pride na tinatawag. Sa totoo lang, hindi po ako yung tipong nag-aabang po talaga, no? Or sobrang fan ng mga pageants. Pero siguro, innate lang talaga sa atin na maging proud at masaya pag nakakakita tayo ng mga Pilipino na lumalaban, no, or iwinawagaywa yung ating bandila, lalo na sa international stage. Nakaka-proud naman talaga, lalo pa at masasabi natin na ang Pilipinas ay isa sa mga powerhouse, no, sa pageantry, from training, pageant, talagang pinaghahandaan at kinakarir po yan. Although bakit ko binabanggit yan? Medyo malayo tayo, no? Aaminin po kasi natin na minsan may toxicity po talaga na nag-aaway-away yung mga keyboard warriors ng iba't ibang bansa para ipaglaban yung kanya-kanyang mga manok nila, no? Anyway, dito po sa bansa natin, hindi lang yung mga candidates ang sikat. Sinusuportahan at inaabangan. Maski yung mga namumuno po sa pageants, ayan, kilala po natin yan. At isa sa mga pinaka naging matunog nga na personalities ay itong si Ann JKN or Ann Jacafong Jakrajutati. Nalala ko pa, madalas ko dating nadadaanan sa newsfeed yung mga videos kung saan naririnig mo yung Hello Philippines, yung Hello the Universe. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Pero parang ganon. Mabuhay. Mabuhay. Hello Philippines. Hello the universe! Thank you. Ang tanong, sino si Ann Jakrajutati? Si Jacapong Jakrajutati o mas kilala bilang Ann Jakrajutati ay isang Thai businesswoman at TV host. Siya po ang founder at current CEO ng JKN Global Group at nakilala nga bilang isang, I think ito yung importante sa pagkakakilala niya, no? Siya kasi yung kauna-unahang trans woman na nagmay-ari ng Miss Universe, Miss USA at Miss Teen USA Beauty Pageant Organizations. Ang dami pala. By 2020, siya din ang kinilalang 3rd richest transgender person in the world na merong estimated net worth of $210 million, no, or 6.37 billion baht, 12 billion pesos, mga ganon
ang laki ng pera niya pala, no? So, grabe yung achievements niya. Para sa mga normal na tao na katulad natin, no? Kayo at ako, nakakamangha po yan. Saan kaya siya nagsimula? Ipinanganak siya mula sa isang Thai-Chinese na pamilya sa Bangkok, Thailand. Panganay po siya sa 3 magkakapatid. And at a very young age of 5, ramdam niya na daw na parang trapped siya sa maling katawan. Kasi nga, di ba dahil lalaki yung kanyang pinagsilangang katawan, pero ang puso niya, isang babae. Ganon yung pagkakabanggit natin dyan eh. Nag-aral siya sa Assumption College at dahil na rin sa encouragement ng mga magulang niya, no, pinagsikapan niya pong matuto ng English na isang skill na talagang makakatulong sa kanya along the way. At the age of 35, I think that's it. I want to become who I am. Being a trans woman, we can be smart, we can be genius, we can be rich, we can be successful. So I will be the set example or life example to every one of them that I can do it. You cannot have the choice at the time of your birth, but you can have determination to be who you are. May-ari po ng isang video rental store yung mga magulang niya and eventually, siya yung nagpatuloy ng pagmamanage ng business nila. Nagsimula yung turning point ng buhay niya nung mapanood niya yung BBC documentary na Walking with Dinosaurs. Dahil sa dokumentaryo na to, nag-reach out siya sa BBC at sinabi niyang interesado siyang i-distribute sa Thailand ang nasabing series. Umabot sa 1 milyong kopya ang sales nila na naging pruweba ng pagiging successful ng business venture na ito na naging simula din ng pagkuha niya ng rights para mag-distribute ng iba pang mga media content mula sa iba't ibang bansa. Papunta sa Thailand, kagaya na lang ng mga content mula sa South Korea, Japan, Hollywood, India. So, binansagan din po siya na Queen of Indian Content dahil na rin sa siya yung nagpakilala ng Indian content sa Thailand. So, nakikita nyo na po no, kung paano natin unti-unting na-relate itong mga kakayahan niya doon sa magiging krimen niya. Mag-abang lang kayo. By 2013, binuo niya ang JKN Global Media. By 2017, she was able to list JKN Global Media on the market for alternative investment in 2017. And by 2018, she became the CEO. Dahil sa mga achievements niya pagdating ng 2019, Anne was named as the first transgender woman to receive the Asia Media Woman of the Year Award at the Content Asia Summit in Singapore. Maabilidad at makakayanan po siya. Kikita naman natin, hindi ka naman yayaman na malala, di ba? Kung hindi mo kaya yung mga ganyan mga bagay. So by 2021, she listed her business on the main board of stock exchange in Thailand. At simula doon, no, patuloy na po yung pag-angat ni Anne in terms of sa kanyang business. From buying a TV channel, grabe TV channel no, na tinawag niyang JKN18, to buying a stake in an online shopping company. Parang lahat ng digitally related business na kaya niyang pasukan, talagang grinab niya yung opportunity. So by 2022, she was hailed as the Woman of the Year by Bangkok Post dahil na rin sa success na nakuha niya sa mga business at investments na kanyang pinagpapasok. Bukod pa rin yan, no, bilang isang transgender woman, she also founded and directed a charity organization na ang advokasya po ay transgender rights at tinatawag itong Life Inspired for Transsexual Foundation. By October 2022, dito na natin siya simulang nakilala. Dahil dito na niya binili ang Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA Beauty Pageants na nagkakahalagang $20 million. Ang laki po nun. At yung advocacy niya, no, to expand the cause of women empowerment among those who are disenfranchised by poverty and gender discrimination. Dahil dito, Anne was named as the first woman to own the organization since its inception in 1952. Pero sabi nga nila, success is never final. Hindi yan parang Disney love story, no, na palaging happily ever after. At sa buhay ni Anne, sa likod ng lahat ng tagumpay at kasikatan na natamo niya ay mga kontrobersiya, mas magpapasikat sa kanya. Yun yung term na pwede kong gamitin, no? And this time, for all the wrong reasons. Controversies. Sabi ko nga kanina, di ba?
ang ini-encourage niya when she took over Miss Universe ay women empowerment at inclusivity. Alam niyo na kung saan tayo pupunta dyan. So a few years back, Miss Universe announced that they will be accepting trans women. Talagang pinag-usapan yan. Even so, pinag-awayan pa nga ng iba. Mga plus-size women, married women, divorced women, women with children, and even the age limit was increased para walang judgment, kumbaga. This was a big announcement back then, lalo pa when it comes to pageants. Miss Universe talaga yung kinakaabangan po ng lahat. But all of a sudden, nagkaroon po ng isang video leak. Sa video na ito, maririnig at makikita si Anne na nasa isang meeting kung saan sinabi niya mismo na communication strategy lang daw ito. At yung mga sasaling trans women, mga divorcees, mga kasal, hindi maaaring ipanalo. Sabi pa niya, they can compete but they cannot win. We just put the policy out there for social inclusion as people would say. So, X po yan. Sana hindi mo na lang sinali, di ba? Ba't pasasalihin mo pa at sasayangin mo pa yung oras nila? Pinaghandaan din naman nila yan. Personally, I think this is really unfair. As much as hindi naman ako mahilig sa mga pageantries po. Let us assume na we have different pageants for different types of women. Gawin na lang natin ganon. But the mere fact na pinasali sila at they won't even be given a chance to win is not fair at all. Sinali nyo pasok sa standards dapat Parang ininggit ka lang pero di ka naman talaga binigyan. This also defeats the purpose of inclusivity na siya namang pinopromote nila. Sabi nga sa Cambridge Dictionary, inclusivity is the fact of including all types of people, things, or ideas and treating them all fairly and equally, pantay-pantay. How can it be considered as inclusivity kung pinasali mo lang pala pero wala namang bearing yung pagsalis nila sa kompetisyon? So, nagigets yun na yung unang kontrobersiya niya. Idagdag pa na mismong plus-size beauty queen candidate from Nepal na si Jane Deepika Garep. Nalala ko siya kasi isa sa mga pinaka naging matunog nung time na yan at dahil maganda po talaga siya. Ang nagsabi na, I knew it was rigged from the moment I was on stage. Alam ko na po, no? Cooking show na. Sabi niya, I realized us, inclusion girls, no? Yung mga pinasali lang para iba yung itsura namin, weren't ever gonna get a real chance to win. Dinanay naman ni Anne itong pangyayaring ito at ayon sa kanya, it was a maliciously edited video. But based on people's reactions, mukhang marami rin talagang hindi natuwa sa kanya. Kung kayo yung tatanungin ko, sa palagay nyo, edited nga ba yung video na yan? Grandma, yeah, no, trans women, yeah, women with husband, divorced women. Now when you change the limit age, I was able to participate. Yeah, You can. you can come back again. It's a strategy communication actually because you understand. You will understand it very well right now. They can compete like but we just put the policy out there, you know, we have like Very social nice. inclusion. Very Yeah, nice. social inclusion and plus people will say that I like that way of thinking. You live with me, I'm a part of your organization then. You know, yeah, now. Maybe they can compete or they cannot win, but we can have like a cast for models of all different colors, sizes, whatever. So we are going to also to commercialize that kind of thing in an agency, in my Miss Universe Mall agency. I know that they have your size to you. Ayun na nga, since acquiring Miss Universe, naging laman na po ng kaliwat ka ng balita itong si Anne at isa sa mga malalaking balita noong 2022 ay yung reported revenue ng JKN na umabot daw ng 2.4 billion baht with net profits of 318 million baht at its peak. So dahil po sa success na yan, naging target ng mga gustong mag-invest ang JKN. Kaya naman nagulat po ang lahat ng malaman na sa likod ng success na ipinakita ng company ni Anne by 2022, no? And as early as 2020 pala, ay may mga nangyayaring, sabihin na lang natin kababalaghan. By 2020, nagkaroon ng pagbabago sa accounting policy ng JKN. In-extend nila yung amortization period for content licenses from 3 years to 6 years. Hindi po ako proficient sa business language, no? Pero ayon sa mga nabasa ko po, pinapababa nito yung annual expenses ng
kumpanya na naging dahilan para magmukhang malaki yung profit nila. Kahit hindi naman po talaga. Dahil daw karamihan ng content generated revenue ay nakukuha sa unang 3 taon nito. Syempre, pag bago yung content, maraming kita. So, pag luma na, medyo nababawasan na, diba? Tapos na napanood na ng tao, nakonsumo na. Nagigets nyo ba ako? By 2021 and 2022, umabot sa 600 to 700 million baht yung bayarin ng JKN na naging overdue at hindi na paglaanan ng pambayad. Idagdag pa na malaki at umaabot ng 2.3 billion baht yung nagagastos ng kumpanya para sa mga bagong content rights annually na hindi naman daw nagkakaroon ng positive turnover or hindi kumikita. In short, nagre-rely na sa utang yung company as early as 2021 to 2022. Alam na natin na X yun. By January 6, 2023, nagulat ang marami matapos mag-announce ang JKN ng massive capital increase through a rights offering of over 1 billion new share. Correct me if I'm wrong. Pero sa business world po, this may signal na merong desperate need for money. At dahil dito bumagsak yung share prices nila dahil nawalan ng confidence sa kumpanya yung mga investors. By September 2023, JKN officially defaulted, Hindi na po sila nakapagbayad on a bond payment worth over 609 million baht. Ang laki po. Na nag-trigger ng cross-default clauses na nagkaroon ng 2.3 billion baht na additional in bonds immediately payable. Kailangan bayarang agad sa kakukuha niya, di ba? And when we say cross-default clauses, makinig lang kayo pasensya na po kayo. Kailangan ko i-explain sa inyo So para siyang domino effect. Depende sa agreement, pag di ka nakabayad ng isang loan, kunwari, maaaring ma-default ka automatically sa iba pang mga loans mo. So, posible na kailanganin mo na silang bayaran ng sabay-sabay at agad-agaran. Kasi wala nang parang tiwala sa'yo. Parang nagigets ba ako? Again, depende sa agreement po ito o sa kontratang pinirmahan. Isipin nyo by 2022, umabot sila ng 16 baht per share during their peak. Then, within a span of a year, by November 2023, bumagsak yung share prices to 0.80. All of a sudden, 16, tas naging 0.8. Ang laki. Dahil sa pagbagsak na ito at sa pagpatong-patong na utang, by November 2023, tuluyan na nag-file ng bankruptcy ang JKN. Wala na. Ligwak na. Mula niya, lalo pang nag-lie-low na sa limelight itong si Ann, and from then on, puro negative na po yung mga balitang nakita ko tungkol sa kanya. So, lahat po ng kwento ko sa inyo led into this. At dahil dyan at sa iba pa mga controversies na kinasangkutan niya, masasabing isa si Ann sa mga pinaka-controversial na namuno ng Miss Universe. Sa sobrang controversial po niya, yung mga supporters, marami pong galit sa kanya. Pero bakit kaya bigla siyang nawala? Why is it that all of a sudden from being hailed as Woman of the Year, mas kilala na siya bilang isang international fugitive? Ano yung nangyari? Runway to Fugitive. Nauna kong marinig yung mga kwento-kwento na nawawala itong si Anjak Radjutatip kasabay ng Miss Universe Coronation controversy noong November 2025. Sabi nga, the crown has never felt heavier. And personally speaking, I would say the same dahil bukod sa dami po ng alegasyon na natamo ng Miss Universe noong 2025, talaga naman naging usap-usapan sa buong mundo, miski yung CEO nila na nakasuhan na at nahatulan dahil sa isang fraud case panloloko. By December 26, 2025, Ann was found guilty of fraud. Nagsimula ang kasong ito kay Dr. Raviwat Maschamadol. Napag-alaman na between July and August 2023, si Ann at ang JKN Global Group ay nag-engganyo ng mga investors na kumuha ng corporate bonds without letting them know that the company is already in a severe financial distress. Kailangan kasi open yung ganun Kailangan sinasabi yan. Again, I am not an expert, pero sa pagkakaalam ko po, pwede nyo akong i-correct, ang corporate bonds ay parang pautang sa isang kumpanya para makapag-secure sila ng kapital. And in return, kailangan itong bayaran with interest over an agreed period of time depending on their agreement. So, umabot na po ng 30 million baht o 56.7 million pesos yung nakuha kay Dr. Maschamadol. And as of early 2022,
wala itong kakayahan na ibalik o bayaran yung kanyang investments. During the court hearing, hindi na po nagpakita si Anne. The court ruled that her absence suggested an intent to evade justice. Tumatakas na. Dahil dyan, na-revoke yung bail option niya at tuluyan ng nag-issue ng arrest warrant ang korte para sa 2 years imprisonment na sentensya sa kanya. Grabe, 2 years. Ang laking pera po nun. The question is, nasan na nga ba si Anne Jakrajutatip? Ang sagot, nawawala. Hindi na mahanap. Nagtatago. At hanggang ngayong 2026 na, wala pa ring malinaw na balita sa kanya. By January 14, 2026, lumabas ang balitang ito. JKN 18 channel to cease broadcasting on January 26. Kung matatandaan nyo, nasabi ko sa unang parte ng video natin na yan yung nabili ni Anne, and because of the bankruptcy and case filed against its owner, kahit hanggang 2029 po sana sila, no, yung lisensya ng channel na to, they had to undergo premature closure. Unfortunately, hanggang sa ngayon, Marso na po, nung film ko to, wala pa ring balita kay Anne at kung nasaan ba siya. Ayon sa mga haka-haka, nakaalis na raw ito ng Thailand nung nakaraang taon pa. And although wala may konkretong idea kung nasaan pa talaga siya, ayon sa mga kwento-kwento lang ha, don't take this as fact, nakakuha raw siya ng Mexican citizenship sa tulong ni Raul Rocha Cantu, the president ng Miss Universe organization. Sinasabi rin na gamit ng cryptocurrency, nag-convert siya ng 6 billion baht para magamit sa pag-relocate niya sa Mexico. Mas lalo ding nagpaingay sa kwento yung tuluyan niyang pagsasara sa kanyang Instagram account na mayroong over 6.6 million followers. Siguro kung may take away po tayo sa kwentong ito, hindi yung dapat tayo agad na nagtitiwala. Number 1, may mga ganyan din tayong kwento, di ba? Ng mga artista natin. Hindi porket sikat, mukhang mayaman, mukhang mabait, o kung ano pa, ang isang tao, agad na tayong dapat na magtiwala. Tandaan nyo, money is the root of all evil. Bago tayo magtiwala, bago tayo mag-invest, mag-isip muna tayo ng mabuti. Alam ko na sasabihin ng iba, pera lang yan eh. Babalik din yan sa'yo. Totoo naman po, but this does not invalidate the fact na ang pera ay pinaghihirapan po talaga yan. At yung tiwala, sa oras na mawala, pag nag-crack na nga, no, sabi nga nila, hindi na yan mababalik pa. Imagine from rags to riches to being a fugitive. Actually, ito na lang yung question of the day natin, no? Dahil rags to riches nga yung kwento niya. Mag-like, subscribe at notification bell kayo at message nyo ako sa aking Instagram kung may mga requests po kayo. At itag nyo na rin ako, story nyo to. Ito yung tanong ko sa inyo, bakit sa tingin nyo na may mga taong ang dami na nilang pera? Sobra-sobra na. No, hindi nila mauubos sa isang buhay nila yan. Pero naghahangad pa rin ng mas marami. Di kaya sila sumasaya? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.